Akala mo pansit kanto ng hari ng instant noodles? Wait until you meet Indomie, ang OG Noodle King na literal na sinasamba sa ibang bansa. Kung sa Pilipinas ay may Lucky Me pansit canton, sa Indonesia may Indomie. At grabe, ibang klase ang impluwensya nito. Imaginein mo sa Nigeria pa lang, isang mahirap na bansa sa Africa, mahigit 4.5 billion packs ang nauubos kada taon. Oo, bilyon, hindi milyon Kaya kung si pansit canton ang pambansang noodles natin dito sa Pilipinas, si Indomie naman ang pambansang ulam ng buong Africa. Pero paano nga ba naging hari ng noodles si Indomie? Noong 1970s sa Indonesia, nagkaroon ng problema sa pagkain. Mahal ang bilihin, marami ang gutom, at busy ang mga tao. Kaya pumasok sa eksena ang Indomie. Isipin mo, instant noodles na mura, mabilis lutuin, pero pasok na pasok sa panlasa ng masa. Pagsapit ng 1982, nilabas nila ang mee goreng, yung dry version na may oil, soy sauce at seasoning. Di lang basta sabaw-sabaw ito yung noodles na may attitude. Mas malasa, mas mabango, mas nakakagutom. Kaya mula Indonesia, unti-unti itong nakarating sa Africa, lalo na sa bansang Nigeria. Then it became an import to a national icon in Nigeria. Nung una, imported lang si Indomie sa Nigeria. Pangmayaman, mabibili lang sa mga supermarket. Pero nang dumami ang fans, nagdesisyon ang kumpanya. Gawa tayo ng pabrika rito mismo sa Nigeria. Hayun, boom! Nagbago ang lahat. Wala nang import tax, mas mura at mas mabilis ang produksyon. Kasi syempre, may twist sila. Mas maanghang, mas flavorful, at mas dumami ang version gaya ng onion chicken, pepper chicken, at jollof inspired. Para bang ginawa nilang pansit canton na may African version. At nung mga panahon na yon, hindi lang nila ito basta binenta. Sinakop nila ang buong bansa. May Indomie sa tindahan, sa kanto, sa mga karinderya, sa sidewalk, at pati sa mga dorm. Kahit saan ka tumingin, may Indomie. Siyempre, tinarget nila ang mga kabataan. Nagpa-contest sa mga school, nagpa-event, nagpatugtog sa radyo, hanggang sa naging bahagi na ng kanilang kultura. Sabi nga nila, kung di ka pa marunong magluto, Indomie muna. Literal, ito yung unang dish na natutunan ng isang buong henerasyon. Ang Indomie din, masasabi mong gawang lokal, lasang pang-international. Hindi sila nakontento sa import. Nagpatayo sila ng sariling seasoning plants, packaging factories, at flour mills. Kaya naman kapag ang problema walang supplier, no problem. Sila na mismo ang gumagawa ng lahat. Kaya tuloy-tuloy ang supply kahit brownout, baha, o may krisis. Dahil dito, hindi lang sila brand, naging industrial legend na sila ng bansang Nigeria. By 2026, si Nigeria ay nasa top 15 noodle consuming countries sa buong mundo. Number 1 sila sa buong Africa. At guess what? 70% ng noodle market sa Nigeria kay Indomie. Ang nakakatuwa, hindi na itinuturing na Indonesian brand si Indomie sa Nigeria. Nigerian na talaga siya. Pero ang tanong, magkano ba ang Indomie? Sa Indonesia, mabibili mo ito ng 11 to 13 pesos kada peraso. Converted na yan. Samantalang sa Nigeria naman, 9 pesos. Mabibili mo din ito sa Pilipinas. At sigurado akong marami na sa inyo ang nakatikim niyan dito. Ang usual presyo niyan sa supermarket ay nasa 11 to 15 pesos. So yun na nga mga kamagkano. Habang ang ibang kumpanya ay gusto lang kumita, ang Indomie nagpatayo ng kultura. Hindi lang nila binenta, inangkin nila ang puso ng masa. Mapa Indonesian man yan o mapa buong Africa. Kaya kapag sinabi mong instant noodles, ano ang una mong naiisip? For sure ako, pansit canton. Pero ang tanong, maaagaw ba ng Indomie ang iyong puso? Pag-usapan natin yan sa comment section. Kung gusto mo pa ng ganito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.